Hanggang ngayon kasi ay problemado silang mag-asawa. Opo. Dumagdag pa sa problema ni Delia ay dahil 1 taon na hindi mapabinyagan ang kanilang anak ng kanyang kinakasama. Ang totoo po kasi niyan ay magkaiba pala ng paniniwala o magkaiba ng relihiyon itong si Delia at ang kanyang partner, live-in partner na si Romel. Maski nga yung mga magulang daw ni Delia ay matabang din ang pakikitungo sa kanyang kinakasama. Pero mabait at responsable naman daw ang kanyang partner na si Romel, pero pagdating sa desisyon sa pagpapabinyag sa kanilang anak, ay ibang usapan daw yun. Ayan na nga ba sinasabi, kaya naman, ay nako, kausapin na nga po natin mula pa sa Tarlac, 28 years old, Delia. Magandang tanghali sa iyo, Delia. Hello po. Magandang tanghali. Magandang tanghali. Hindi ko na siguro muna tatanungin kung ano ba ang relihiyon ninyo. At syempre, ayaw naman nating, basta magkaiba ang inyong paniniwala, ang inyong bahay-sambahan nitong asawa mong, ng live-in partner mo na si Romel. Tama? Yes po. Oo. Kwentuhan mo nga kami, ano nangyayari kapag ka napag-uusapan na yung tara, pabinyagan na natin si baby? 1 taon na no? Opo. Nung una po kasi before po mag-1, kasi di ba ang mga nagiging karaniwan po na nakagawian ng mga kagaya natin, sabay po yung binyag sa birthday ng 1-year-old. So, bringing out po. Iko, anong plano? Baka pwedeng pabinyagan na kasi 1-year-old, sabay sa birthday. Isang celebration na. Opo, para tipid, di ba po? Oo. And then, parang, syempre, nag-beep-beep ako kasi ego din po ng lalaki. Saka yung na religion. Sabi niya, bakit daw mas gugustuhin ko yung paniniwala o yung nakagawian ko? Iba nga din daw naman yung sa kanya. Na, handog po kasi yung sa kanila. Pag malaki na. Ano? Sorry? Handog po kasi yung tawag sa kanila. Pag malaki na po yung mga bata. Okay. Tapos, sabi bakit parang nagmamadali ako, ganon. Sabi ko, kasi ako, iba po kasi yung, di ba? Iba rin yung paniniwala mo. Ayan. Syempre, ito naman ang matanong ko sa iyo. Ano ang ikaw, saan mo ba gustong mapabinyagan? Papayag ka ba na mapabinyagan yung anak mo sa kanila? Hindi ba kayo pwedeng magbigayan na lamang? Siyempre, ganyan naman, di ba? Kailangan talaga magbigayan. O sarado kayo doon sa inyong relihiyon, samantala yung isa rin naman, lahat ng mga kamag-anak at siya rin mismo ay saradong naniniwala doon. Hindi din po yung problema kasi sarado po talaga yung buong ang kanila ganun po. Ayun po ang kanilang paniniwala. Ang inaano ko po sa kanya, ini-insist ko, matagal ka naman nang hindi at tiwalag yung term po sa kanila. Matagal ka nang hindi nagsisimba doon. Kasi ang ano po kasi sa kanila, bawal sila makabuntis ng hindi nila karelihiyon, matitiwalag. Kaya nga, ito naman yung itatanong ko rin, Ayan, kung binyagan yung pinag-uusapan natin, para yan sa anak ninyo, para sa bunga ng inyong pagmamahalan, ano naman din kaya ang paniniwala ng inyong mga sinasambahan tungkol sa, kasi hindi naman kayo kasal. Diba? Sana yung sa kasal pa lang, sa pagsasama pa lang, sa live-in, sa pagli-live-in pa lamang, ay meron na dapat na guidance, kung talagang mahigpit at hindi mababali yung paniniwala doon. Yun lang naman ay opinion ko. 'Di ba? Hindi ko naman sinasabi. Pero nandiyan na yan. Ang pinag-uusapan natin dito is yung binyag. Ikaw ay 28 years old na. Ilang taon na si Romel? 29 po or 30. 30. Ayan. May mga sarili-sarili na kayong mga isipan. Ayan. Pero syempre, hindi naman natin maalis na meron din kayong mga sarili-sarili ng mga nakasanayan at pinaniniwalaan. Pero kita nyo nga, yung language of love ay itinawid at syempre pinagdugtong pa rin kahit magkaiba ang inyong paniniwala.
ang inyong relihiyon, o lagay na natin doon, magkaiba ang inyong relihiyon, pero nagkakaintindihan kayo doon pagka sinabi mo na I love you, ayan, at siya rin sinabi I love you, kaya nga nabuo yung bata na yan. Hindi naman siya disgrasya lang na nabuo, di ba? Hindi naman kayo nakainom noon, wala naman sapilitan na nabuo yung bata, nagmahalan kayo, tama? Opo. Oo, yun. Doon sa bagay na yun, nagkakaintindihan kayo. So, bakit doon sa pagpapabinyag dyan sa anak ninyo ay hindi na magkabigayan? So, siya talaga ay ayaw muna. Ayaw muna, no? Ayaw. Ikaw, Delia, ano naman ang masasabi mo? Anong opinion mo? Ako po, gusto ko kasi iba pa rin po pag, diba, na pabinyagan yung bata habang lumalaki, meron na siyang guidance, merong mag-guide sa kanya, may ninong-ninang, bukod pa po sa family members. Alam mo kasi, medyo komplikado nga yung usapan yan. Alam mo, meron akong, meron akong naging very close friend, na magkaiba talaga yung paniniwala ng mga magulang niya. Ayan, pero alam mo yun, sa loob daw ng isang bahay, merong mga pagkain. Sa loob ng tahanan nila, ilan sila magkakapatid, merong mga pagkain na kailangan nilang itago dahil bawal daw yun. Pero dahil yung nanay nila ay okay lang naman, sige, nagiging komplikado pero nairaos nila. Ayan, pero depende. May iba pa na meron kasi tayong mga tinatawag na mga sectarian schools. 'Di ba? May mga ganoon na kinakailangan magpabinyag doon para makapasok sa eskwelahan na gusto ninyong mapasukan. Tama ba, Delia? Ito, yes, binyag pa lang to para sa wala pang kamuang-muang na bata. Nagkakagulo na kayo. Medyo kailangan nyo talagang upuan yan. 'Di ba? Kailan ba nag-birthday yung bata? Last year po, January. This year po, mag-birthday na po siya ng second birthday this January din po. Magto 2 years old na sa January. Opo. Hindi ba talaga pwede na mailusot yung nakakausap mo naman ba mga magulang din nitong si Romel, ang live-in partner mo? Yun po yung conflict po kasi namin kasi bumukod po kami, nasa Tarlac po kami, and yung parents niya, Quezon City. Sila ba ay ayon naman sa inyong pagsasama? Okay naman po. Okay, pero okay na lang rin. No? Tama? Opo. Pagdating po kasi sa usapin na ganun, labas po daw sila kasi ang dapat daw po na desisyon yung mismong magulang. Alam mo, maganda. Maganda to be fair, doon sa mga magulang nitong si Romel, ay maganda ang kanila naging sagot. Oo, na hindi, kayo na yan. Kaya nga tinanong ko kung anong edad nyo na eh. Kasi meron kasi mga batang mga mag-aasawa. Kayo ay relatively young, pero 28 ka, 29 na siya, kayang-kaya nyo ng desisyonan yan. It's just a matter of pagbibigayan. Okay? Pagbibigayan, yung bang magiging, of course, sa pagbibigayan, merong opinion na kailangang medyo tumupi ng konti, pero hindi, not necessarily isinusuko mo na ron. 'Di ba? Yung dati mong paniniwala, especially it's religion. Sensitive matter yan. Sensitive issue yan. Okay? Ayan, maganda ang naging sagot ng mga magulang nitong si Romel. Konting hilot na lang siguro, konting himas na lang. Bakit hindi mo sabihin sa kanila yung plano mo na mapabinyagan ang kanilang apo naman? Hindi ba pwede yun? Ano po? Ibig sabihin ko, lumapit ka ulit sa mga magulang niya. Baka sila pa ang makatulong sa'yo sa pagdedesisyon dyan. Pagdesisyon po talaga pagdating sa anak namin, hindi po talaga sila ayaw nila makikialam. Opo. Okay. Ang tiniteach po kasi sa amin nila is you have your own family. Kailangan mag-stand up ka kung ano yung decision. Hindi ka aano sa amin. Kung sasabihin mo lang kung ano yung decision mo. Okay. Sasabihin mo lang, makikinig kami pero hindi ka namin pakikialaman.
Yes 'Di ba? po. Kumbaga maigi at salamat sinabi mo sa amin pero nasa sa inyo pa rin ang pinal na desisyon. Ayan, Yes. eto. Sabi ni basahin lang natin ang ilan sa mga astig advice na ipinadala sa atin. Sabi ni Sandali, sino to? Si Rodney Ababaw, hashtag ang astig advice ko kay Ate Delia ay mas kumbinsihin ang live-in partner mo na mapabinyagan na ang anak ninyo regardless kung saang relihiyon ba o simbahan. Ang mahalaga ay lumaki na maayos at may takot sa Diyos ang bata. Ayan, sabi naman ni Abigail Enriquez, twice ninyong pabinyagan. Medyo magmumukhang ganun pero ewan ko, ako lang, personally, wala namang second baptism eh. O, di ba? Ayan, pero hahaba yung usapan natin pagka dyan na. Sabi naman ni Elmer Buwan, ang advice ko po kay Ate Delia ay mag-usap kayo ng live-in partner mo. Ipaunawa mo sa kanya na kailangan mapabinyagan ang anak nila. Kawawa naman po kasi yung bata. Kung lumalaki po na hindi pa nabibinyagan, kulang lang po siguro sila sa pag-uusap pa ng kanyang kinakasama. Ayan, sige. Ayan ba? Hindi ko nababasahin yung mga susunod na na sinabi ni Elmer Buwan. Ayan, iniiwasan natin na magbanggit pa ng mga partikular na mga simbahan, okay? At naintindihan ko na sensitive yung ganyang mga usapan. Ayan, si Joan de la Cruz naman, sabi niya, respect and good communication is the key. Despite the difference sa inyong faith, dapat mas unahin ang pag-unawa at ang pagmamahalan. Okay. Eto, Delia, tingnan din natin ang view naman nitong si Merly Valenzuela. Yan ang kanyang hashtag Astig Advice. Hello sa iyo, Ate Merly. Hello po. Okay. Ano bang Astig Advice mo para kay Delia? Para po sa akin, sa babae, kung mahal niya talaga yung lalaki, mag-giveaway siya. Tsaka isa pa, nasa pag-uusap po nila yun kung sino yung magbibigay sa kanila. Kasi wag nilang isipin yung ego nila. Kasi ang importante is yung bata. Yun po yung sa magandang usapan po yan nila. Okay. Oo. Talagang hindi pa pwedeng hindi pa pwedeng dalawang binyagan ang gawin. Isa lang. Oo. Kawawa naman yung bata, magiging komplikado. Saan ba kukuha ng baptismal certificate yan kung sakasakali? Ayan. Maraming salamat sa iyo Ate Merly. Okay po, thank you. Delia, nakikita mo ba ang sarili mo na pagbibigyan ng kagustuhan ng mister mo? Opo. Nakikita mo naman yon. Nakikita ka din naman. Yan. Nakikita mo rin ba at nararamdaman mo na pwede naman na isuko mo rin ang sarili mo para sa paniniwala na kanyang kinaaniban? Opo. Ha? Opo. Yun. So, mas maganda siguro na aralin mo ng konti pa at kung kailan yung tamang panahon na mapabinyagan yung bata. At huwag tayong magpaano roon sa minsan kasi yung mga kaugalian natin, yan yung nagiging stressor natin o yung nagbibigay sa atin ng stress na hindi ko mailayo yung bata. Although, yung iba ayaw ibiyahe dahil hindi pa binyagan. Tama? Di ba? May mga kasabihan yung matatanda na ganyan. Lalo kayo nasa Tarlac. Baka sa disgrasya. Hindi pa binyagan. Wag na munang from Tarlac to Quezon City, bibisita sa mga lolo, sa mga lola. Delikado yan. May mga bubulong talaga mga ganyan. But of course, syempre nasa pag-iingat natin yan. Nasa pananalangin pa rin natin yan. Pero mas maganda na kayo ay mag-usap at ano ba talaga ang inyong kaaaniban na bilang pamilya ninyo. Pwedeng sundin mo yung sa inyo, nakasanayan ng pamilya mo o kaya naman yung sa pamilya niya o doon sa partner mo kung nakikita mo naman na gano'n. Pwede magbigay. Siguro kailangan lang niyang i-explain sa'yo na mas mainam pa kung kailan ba mabibigyan ng blessing yung anak natin. Siguro yun yung hinihintay mo rin, Delia? Opo.
Kasi ang sinasagot sa'yo, I understand kanina, nitong si Romel, huwag ka magmadali. Huwag na muna sa birthday nung bata, huwag na muna sa... Ganun lang ang mga sinasagot sa'yo. Hindi na-explain kung kailan daw ba ang tamang edad para sa kanila. Mga 14 po siguro. Basta yung meron na po silang tamang decision or age. Oo, yun. So, alamin mo yun. Alamin mo yun. Willing ka naman palang to give way, ha? Para magbigay. Okay? Para hindi rin maging komplikado doon sa anak ninyo. Para maipaliwanag din kapag ka nagtatanong siya habang lumalaki, kasi ganito yan, anak. Oo, may sistema. Ayan, ganoon. Tama? Yes. Sa tingin mo, mas madali yon kaysa pag-awayan pa. Alam mo, yan yung yan yung pinaka-ayokong pinag-uusapan at pinag-aawayan. O yung pagkakaiba sa relihiyon, sa totoo lang. Ayan, pero nirerespeto natin ang kanya-kanya nating mga paniniwala. Ganoon yon. Ikaw rin, dapat ganoon Delia, lalo na yan. Walang sumbatan na, kasi yung iba, nako, alam mo na. Kapag ka nag-away, pati naman yung paniniwala. Oo, walang ganoon ha. Oo, kailan pa kayo nagsasama ni Romel? Bilang mag-boyfriend-girlfriend po, 2 years. Tapos 2 years po 2 years? Ay? 1 year po as live-in, tapos 1 year po as student. Yun. 'Di ba? Kung uminit ang mga ulo ninyo at merong hindi ka aya-ayang bagay na nangyari sa relationship, huwag sisisihin ang mga pinanggalingan ninyong mga faith o mga religion. Okay? Yan yung pinakaalang pinakapangit. Na pag-awayan. Huwag kahit na alam, biruin mo pumasok kayo, alam mo magkaiba kayo ng kinalakihan, magkaiba kayo ng kinasanayan, 'di ba? Dapat alam niyo 'yan, hindi dapat maging sumbatan 'yan. Okay? Ayan, samantala happy 30th anniversary naman muna. Ayan, kay SMA Armando de la Cruz. Bilang Obispo Supremo ng Simbahang Pilipino, Aglipay. Ang aking tatay. Ayan, di ba naisingit ko pa. Happy 30th anniversary po sa inyo, Daddy, bilang OS ng ating simbahan. Ayan, napag-uusapan na lamang din natin ang paniniwala. Ayan, pero Delia, sige, meron ka bang gustong sabihin kay Romel at sa anak mo? Sige, sabihin mo na, now na. Yun yung kakayak naman. Stay faithful and good parents to our daughter. Yun. Panatilihin lang yung communication sa baby ko. Lumaki kang may takot sa Diyos. Makinig lagi kay mama. And stay humble. Yun. Good health. Mm-hmm. Mahal na mahal mo naman syempre ang binubuo ninyong pamilya. Tama? Yes. Iyon. Okay. Kaya nga problema tayo minsan dahil mahal natin yung mga tao na gusto natin, iisa lang yung desisyon natin pero mukhang nagkakaiba pa. But bottom line here is, gusto nating ayusin para mas maging maayos pa yung okay naman na nating pagsasama. Diba, Delia? Thank you so very much. Ayan, at sige, pag-usapan nyo pa maigi, hingan mo pa ng paliwanag si live-in partner na si Romel kung meron ka pang mga hindi pa naiintindihan.